Lawrence ang pangalan ko. Nangyari ito noong 20 years old pa lang ako. Bali dumalaw kami sa bahay ng pinsan kong si Junior. Kaedad ko lang siya. Nung elementary magkaklase pa kami mula grade 3 hanggang grade 6. Kaya rin sobrang close namin sa isa't isa. May konting celebration kasi binyag nung kapatid ni Junior. Konting inuman at kantahan. Mga 2:00 ng hapon, sabi ni Mama puntahan daw namin yung bahay ni Tita Molly. Siya na lang kasi yung kulang sa party. Tinawag ko si Junior para magpasama. Sabi niya maglalakad lang daw kami. Medyo malayo pero kaya naman daw. Wala kasing mga tricycle o kahit pedicab sa lugar nila. Lahat doon nilalakad. May mga motor naman na pagmamay-ari nung iba naming tito. Kaso nakainom daw kami, sabi ni Mama. Lakarin na lang daw namin. Pantanggal amats. Nagsimula na kaming maglakad. Sumusunod lang ako sa dinadaanan ni Junior. Kasi nga siya yung may alam sa bahay ni Tita. Ang konti ng bahay. Sa haba ng nilakad namin halos 5 bahay lang ang nadaanan namin. Tapos 3 tao pa lang ang nakakasalubong namin. Sanay kasi ako sa lugar namin sa syudad na halos magsiksikan na ang mga bahay sa kawalan ng space. Kwentuhan lang kami ni Junior habang naglalakad. Tapos ilang saglit pa, sinabi niya sa akin na uulan daw. Tumingala ako. Ang dilim nga ng langit. Bilisan na raw namin, kaso inabutan nga kami. Biglang bagsak ng ulan. Nataranta kami pareho. Sobrang lamig pa naman nung panahon. Tumakbo agad kami at nang may makita kaming lumang bahay, agad kaming tumakbo doon. Nasa gilid kami ng bahay. Magkadikit kasi nga ang lamig. Buti na lang hindi sumama si Mama nun. Biglang bumukas yung pinto ng bahay. May lumabas na babae at sumenyas na pumasok daw kami sa loob. Agad naman kaming sumunod at dumiretso sa sala ng bahay. Nagpasalamat ako doon sa babae. Pero si Junior, ang sama ng tingin niya. Nandoon lang siya sa pinto at para bang ayaw niyang umupo doon sa kawayan na upuan. Lumakas lalo yung ulan. Tumingin ako sa paligid at napansin ko na sobrang maalikabok yung loob ng bahay. Para bang matagal na itong hindi nalilinisan ng kung sino mang nakatira. Mga ilang minuto ang lumipas, tsaka lang humina yung ulan. Lumabas agad si Junior. Ako naman dumiretso ako sa kusina. Nakatayo doon yung babae. Nakangiti. Nagpasalamat uli ako at nagpaalam na. Sinundan ko si Junior na naglalakad na palayo. Mainit na uli yung araw pero napansin ko na nanginginig siya. Tinanong ko siya kung bakit. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sabi niya, multo raw yung nagpapasok sa amin sa bahay na yon. Yung babae raw ay halos 6 na buwan ng patay. Kaya raw walang tumatao doon simula nun. Ayaw niya lang daw sabihin sa akin nung oras na yon kasi baka sobrang matakot ako. Nung marinig ko yun, nanlamig talaga yung buong katawan ko. Parang may gumapang na yelo sa batok ko. Ewan ko ba. Yun ang unang beses na nakakita ako ng multo. Buti na lang at isang mabait na multo ang na-encounter ko. Hindi tulad ng mga naririnig ko dito sa channel na mga multong laging agresibo. Nakarating naman kami doon sa bahay ni Tita. Nung pabalik na kami, sinakyan namin yung tricycle ng kapitbahay nila. Nung madaanan namin uli yung bahay, sumilip ako at nakita ko ulit sa nakabukas na pinto yung may-ari ng bahay. Nakangiti. Sa pagkakataong yun, hindi na ako natakot. Siguro dahil alam kong isa siyang mabait na klase ng multo. Sana lahat ng multo kagaya niya. Kwento ito ng lumang barangay patrol ng aming, barangay. Hindi ko na lang sasabihin kung saang lugar dahil maraming sensitive sa comment section at sasabihin na hindi totoo ang mga sinasabi ko. Anyway, Sir Neb, ako nga pala si Ruel.
Alam ko ang kwentong ito dahil nangupahan sa isa naming bahay yung dating barangay captain na siyang gumamit sa barangay patrol in question. 15 years ago na yata ang nakakaraan magmula nang mangupahan sina ex-kapitan sa bahay namin noon. Kampanyahan yun at ginawa niyang headquarters yung aming lumang bahay. Nanalo siya at tinuloy-tuloy niya yung pangungupahan dahil walking distance lang ang bahay namin sa barangay hall. May mga pagkakataon na sa bahay na lang pinaparada ni Cap yung patrol dahil hamak na mas malawak ang bakuran namin kesa sa mismong barangay hall. Walang paparadahan doon dahil halos tabing kalsada na at makakaabala sa mga dumaraan kung nakabalandra yon sa gilid. At mas malapit din sa highway yung bahay namin kaya mas accessible talaga. Medyo tagilid si Cap sa part na ito dahil mali naman talaga siya sa kanilang ginawa. Pero nakalusot pa rin dahil may valid naman nga na palusot. Ito yung time na ginamit ni Cap at ilang kaibigan niya yung patrol sa pag-attend ng birthdayan. Noong pauwi na sila ay may nadaanan silang emergency na nangangailangan ng sasakyan na maghahatid sa ospital. Yun ang naging palusot nila. Pagkahatid sa pasyente sa ospital ay tsaka pa sila babalik noon sa barangay hall. Yung isa palang kaibigan ni Cap ay may kaalitan. Tinambangan sila sa kalsada at pinagbabaril. Bumuelta sila at bumalik sa ospital dahil halos sugatan silang lahat. Yung nakasakay sa may driver side na isa sa mga kaibigan ni Cap na hindi naman siyang target ng mga namaril ay napuruhan at bago pa makarating sa ospital ay namatay na kahit malapit lang naman ang emergency. Hindi ko alam kung paano ang sistema sa mga sasakyang nasasangkot sa mga ganyang insidente ng barilan at patayan. Pero ilang linggo rin na hindi na gamit yung patrol dahil sa investigasyon. Pagkatapos noon ay bumalik din ito sa pagsiserbisyo sa barangay namin. Nilinis lang na mabuti at inayos yung mga pinsala na gawa ng pamamaril. Pero magmula noon ay naging masirain na yung patrol. Parati na itong namamatayan ng makina at kahit ilang beses pang ipagawa ay nasisira pa rin. Hanggang sa pinalitan na ito at hindi na nga pinagawa. Napatambak na lang sa bahay namin at noong umalis na si Cap ay dinala sa bakanting lote na malapit sa barangay hall ang lumang patrol at doon na nga nagpahinga. May mga nagkukwento na minsan daw sa katahimikan ng gabi ay may mapapansing patay-sindi na ilaw sa may bakanting lote. Kapag pinuntahan daw yon ay makikitang sumisindi yung ilaw ng abandonadong patrol. Nakakapangilabot dahil wala na yung makina. Kung minsan pa raw ay sinasabi ng mga bata na pumapasok sa daycare sa barangay na may mama raw na nakaupo sa loob ng patrol at nakatingin sa kanila. Pero yung mga matatanda ay wala namang nakikitang tao roon. Sinasabing nagmumulto ang kaibigan ni Cap na namatay doon. Isa sa pinaka nakakapagtaka at nakakapanindig balahibong kwento sa patrol ay nagmula sa lesinggerong sabungero na madalas mabagaan siya ng mga tanod, si Tatay Beryong. Nangangamoy chiko raw ito nang magtatakbo sa barangay hall. Putlang-putla at nanginginig na nagsumbong. Umandar daw yung patrol at papaalis na ito sa bakanting lote. Siyempre walang naniwala sa kanya, lalo pa at amoy chiko nga. Pinahiga na lang daw ito ng mga tanod at pinatutulog na lang muna. Pero nagmamatigas talaga. Paalis na nga raw yung patrol. Pinagtatawanan pa raw ito ng mga tanod. Pero natigilan ng mga ito nung makitang may liwanag ngang nagmumula sa bakanting lote na kung titignan ay parang liwanag ng headlights. Nagtakbuhan yung mga tanod para tignan kung ano nga ba yung nangyayari sa patrol. Nagsitayuan yung mga balahibo nila pagkakita sa patrol. Hindi naman daw nakasindi yung headlights nito, pero nakaabante na mula sa dati niyang pwesto. Naging problema ng barangay ang abandonadong patrol dahil nangangamba sila kung ano ang pwedeng mangyari doon. Baka raw tuluyang makaabante at makadisgrasya pa ng tao.
Ang ginawa ay pinabendisyonan yon at dinala sa imbakan ng mga sirang sasakyan. Minsan ay may naririnig pa rin kaming mga kwento na mula sa imbakan ng mga sasakyan na sadyang may nagpaparamdam talaga sa lumang patrol. Hi mga kapasta, at syempre sa iyo din Sir Neb. Share ko lang yung kwentong ito na nangyari almost 20 years ago na. Bale 9 years old lang ako nito. Hindi ko makakalimutan ang nangyari kasi kahit yung buong pamilya ko ay naapektuhan sa ginawa ko. May bike ako noong 9 years old ako. Regalo ni Papa kasi mataas daw yung grades ko sa paaralan. Kung saan ako nakakarating dahil sa bike na yon. Halos nalibot ko yung buong bayan namin. Mag-isa lang ako lagi. Ewan ko ba, hindi ko alam kung bakit gustong gusto ko na maglaro mag-isa. Isang beses nadaanan ko itong abandonadong ospital doon sa kabilang barangay namin. 2 palapag yung ospital. Ang sabi ginamit daw yun noong digmaan. Kaso napabayaan daw ito dahil sa kawalan ng pondo galing sa gobyerno. Umaga yun nangyari. Mga alas 10. Sikat na sikat yung araw. Kaya hindi man lang ako natakot na pasukin yung abandonadong ospital kahit na mag-isa lang ako. Sabi ko sa sarili, wala namang aswang o multo na nagpapakita sa umaga. Ang daming vandal sa pader ng ospital. Sira yung mga bintana. Sobrang daming bubog at sirang simento na nasa sahig ng ospital. Naglibot-libot ako. Ang daming gamit pang ospital na nakakalat lang kung saan-saan. Naisip ko, pwede kong alokin yung mga kaklase ko sa elementarya na maglaro sa abandonadong ospital na yon. May nakita akong maliit na laruang tao-tao. Gawa siya sa kahoy. Mukha siyang figurine ni Lapu-Lapu kasi may hawak na sundang at nakasuot ng bahag. Nilagay ko sa bulsa ko yung laruan at saka ko sinakyan yung bike pa uwi. Nung makarating ako sa bahay, ay pinatong ko doon sa damitan yung laruan. Ilang araw ang lumipas, nasa sala ako ng bahay. Nang makita ko sa gilid ng mata, yung dumaang kung sino sa bintana. Akala ko si Mama kasi kami lang 2 ang nasa bahay nun. Si Papa nasa trabaho. Yung iba kong kapatid nasa kwarto. Pero paglingon ko, nasa kusina si Mama. Naglakad ako at sinundan kung saan papunta yung dumaan. Nakita ko sa likod ng bahay namin na may bata na nakatayo. Tapos bigla itong tumakbo palayo at naglaho. Hindi ko maintindihan yung nakita ko. Ilang beses pa yon na naulit. Mga pagpaparamdam at minsan sa loob pa ng bahay. Mabilis na tatakbo. Pero kapag sinundan ko ay wala naman. Kalaunan, nagsimula na rin na maapektuhan ang kalusugan ko. Ewan ko ba, pakiramdam ko lagi na para bang sobrang lamig ng paligid kahit wala namang bukas na mga bintana o kahit electric fan. Halos araw-araw akong nilalagnat. Hindi ako makatayo sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Yung init ng katawan ko hindi normal. Mas matindi pa sa lagnat. At siguro ang pinakaayaw ko sa mga nangyari noon ay yung mga panaginip. Grabe, nakakatakot lahat ng panaginip ko. Laging may bata raw na humahabol sa akin. May gusto siyang kunin sa akin pero hindi ko alam kung ano. May sinasabi rin siya pero hindi ko marinig. Halos 2 linggo rin na nangyari yun sa akin. Dinala ako sa ospital. Gumaling ako saglit pero nung makauwi ay balik na naman yung sobrang taas na lagnat ko. Sabi ni Papa, dalhin na raw ako sa albularyo kasi baka may kumukursunada raw sa akin na kung ano. At tama nga si Papa, Sir Neb. May mga ginawa sa aking iba't ibang bagay yung albularyo. Matapos ang lahat ng yon, nalaman niya na may batang multo na nakasunod sa bahay namin. Parang may gusto raw itong bawiin sa akin na pag-aari niya. Tsaka ko lang naalala yung kahoy na tao-tao.
Sinabi ko yun doon sa albularyo. Sabi niya madalas daw kasing nakakabit sa mga bagay ang isang kaluluwa at oras na kunin ito ng kung sino ay siguradong susunod din ang multo. Ang pinakamagandang gawin daw ay ibalik namin yung tao-tao sa kung saan ko ito napulot at pwede ring magsindi kami ng kandila at mag-alay na rin ng konting dasal para sa kaluluwa na yon. Si Papa ang gumawa nun. Binalik niya yung tao-tao sa abandonadong ospital. Matapos nga yun ay gumaling din ako. Nangako ako sa sarili ko na hindi uli ako kukuha ng kung ano-anong bagay sa mga lugar na hindi ako pamilyar. At nasunod ko naman yon hanggang sa pagtanda ko. Hi Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Abby. Sana po mabasa nyo itong kwento ko na base sa personal na karanasan ng mister ko. Construction worker ang asawa kong si Bien. May nangyaring katatakutan sa kanila ng mga kasamahan niyang manggagawa noong may tinibag silang lumang grocery store para tayuan ng bagong tindahan. Sabi ni Bien, ilang taon na raw na abandonado yung grocery store na kailangan nilang tibagin. Wala na raw kalaman-laman yung loob noon. Pero dati raw ay may mga naiwan pang estante at bakal sa bintana noon. Pero sa tagal ng nakatiwangwang ay pinasok na ng mga tao para kunin yung mga maaari pang pakinabangan. Kinabihan naman ay mas maigi nga raw dahil wala na silang kailangan linisin. Basta baklas na lang ng baklas. Yung kasama raw nilang si Doding ay nagkukwento na hindi raw maganda ang pakiramdam niya sa trabaho nila. Para daw meron silang nagambala. Isa pang kasamahan nila ang nagsabi naman na mabigat nga raw yung hangin sa loob ng grocery bago nila yun tinibag. Yung mga kagamitan din daw nila ay parang mas mabigat sa karaniwan. Para daw may pumipigil. Nagkakwentuhan tuloy sila ng nakakatakot. Pero yun palang pakiramdam ng mga kasama nila ay simula pa lang ng kababalaghan. Natapos nilang tibagin yung grocery at nilinis na yung mga naiwang kalat. Noong magsisimula na silang maghukay para sa panibagong pundasyon ay nakarinig sila na merong sumigaw. Napahinto silang lahat at nagkatinginan. Pero dahil hindi naman na nasundan yung pagsigaw ay nagpatuloy na silang muli sa pagsisimula. Noong tanghalian ay usapan nila ang narinig na sigaw at pare-parehong nagtayuan yung mga balahibo nila. Nagsunod-sunod na yung mga misteryosong pangyayari doon sa site nila. Nariyang may mga nawawalang gamit kahit kalalapag lamang noon. Hindi naman daw nagkakanakawan dahil sa tagal na nilang magkakasama ay yun ang unang kaso na nagkakawalaan ng gamit. Isang araw ay hindi pumasok si Doding dahil mataas daw ang lagnat. Pinagbigyan ito ng kanilang foreman pero nung umabot na ng ilang araw na hindi pa ito pumapasok sa trabaho ay nagpunta na sa site yung misis ni Doding. Nagtatanong ito kung saan daw madalas na naglalagay si Doding sa site dahil ayon sa albularyo na tumingin sa kanya ay may maligno raw itong nagambala na siyang nagpapasakit kay Doding. Nagulat si Bien dahil sa iisang lugar naman sila nagsisipagtambayan pero si Doding ang napagdiskitahan ng husto ng maligno. Kumuha raw ng lupa ang misis ni Doding sa tambayan nila dahil yun daw ang bilin ng albularyo. Akala ni Bien ay si Doding lang ang magkakasakit pero nagkamali sila. Inisa-isa silang magkasakit. Pati nga si Bien ay nilagnat. Nilalamig siya at napakalamig nga ng mga paa niya at kamay. Kaya balot na balot siya pero napakataas naman ang lagnat. Hanggang sa naubos yung mga manggagawa sa site dahil halos silang lahat ay nagkasakit at ang iba naman ay kusa ng umabsent sa takot na magkasakit din. Pinatignan sa albularyo yung site at doon nalaman na tama nga si Doding. May nagambala nga sila nang tibagin nila yung lumang grocery. Galit na galit daw ang nilalang na yon
dahil nasira ang bahay na tinutuluyan nito. Malaking abala daw sa kanya kaya talagang ginantihan yung mga nagtatrabaho. Nag-alay yung nagpapagawa ng bagong tindahan ng manok na 3 ang kulay at nanghingi pa raw ng kahoy na molave yung maligno. 3 malalaking tabla ang binaon nila sa pinakagitna ng ginagawang tindahan. Yung mga manggagawa naman na nagkasakit ay pinayuhan din na kumuha ng lupa na nanggaling sa kanilang tinatambayan. Pinagawa yung putik at binilog. Pagkatapos ay niluto sa apoy hanggang sa tumigas at uminit. Nung halos mabiyak na yon sa sobrang init ay nilagay naman sa palangganang may tubig. Ang usok na nagmula roon ang pinasuob sa may sakit. Kinabukasan ay malakas na uli si Lavien. Parang nagdahilan lang. Gumaling din yung mga kasamahan niya sa trabaho pero hindi na bumalik sa site ang mister ko. Ang dahilan ni Bien kaya hindi na siya bumalik ay may nakikita raw siyang maitim na tao na malaki ang mga mata na nakabantay sa mga nagtatrabaho. Feeling daw niya ay yun ang maligno. Natakot daw siya dahil pagdating pa lang niya sa site noong magsisimula na sana uli siyang magtrabaho ay yun ang nakita niya. Nagpatawas uli kami at nalaman namin na nabuksan pala ang third eye ni Bien dahil sa pagkakasakit niya. Nahirapan nang magtrabaho si Bien magmula noon pero kalauna naman ay nakasanayan din niya. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ibabahagi ko lang itong kwento namin ng mga kaibigan ko. Arl ang pangalan ko, Sir Neb. Tubong Camarines Norte. Noong nasa kolehiyo kami, isa sa mga pampalipas oras namin ay yung pagjo-joyride kung saan-saan. Bali yung isa naming kaklase ay may kotse. Kasya kaming 5 magkakaibigan. Sobrang boring kasi sa dorm namin, lalo na sa gabi. Kaya madalas kaming bumiyahe kung saan-saan. Madalas lasing pa yung driver namin kapag nasa daan kami. Ilang beses kaming muntik madisgrasya pero wala kaming pakialam. Ang alam lang namin noon ay paano magsaya, mag-enjoy sa buhay. Isang beses ay dumaan kami dito sa parte ng daan kung saan wala halos mga kabahayan. Puro mga puno lang at malalawak na palayan sa kabilang bahagi ng daan. Ang dilim ng lugar. Buti na lang malakas yung ilaw ng kotse. Hanggang sa may madaanan kaming malaking simbahan na abandonado. Tinigil ni Joseph yung kotse. Siya yung driver. Lumabas kaming lahat. Tanda ko na may hawak pa ako noon na bote ng beer. Paubos na. Sabi nung isa sa amin, mag-ghost hunting daw kami. Tawanan lang yung iba. Ginawa na kasi namin dati yung ghost hunting. Kaso muntik pa kaming mahuli nung may-ari ng lugar. Magkakadikit kaming naglakad papalapit doon sa abandonadong simbahan. Sa pagkakataong yon, kinutuban na ako. Alam ko may mararanasan kaming kakaiba sa gabing yon. At sa dulo, nakita namin itong mga simentong nakalagay sa lupa. Tinuro yun ni Joseph at lumapit naman kami. Doon namin napagtanto na mga puntod pala yung simentong yon. Gamit yung flashlight ng cellphone ay inilawan ko ito. Pero walang mga pangalan. Kahit date man lang ng kamatayan o kahit ano. Nung bigla na lang naming narinig yung tili mula sa isa naming kasamang babae. Paglingon ko, nakaturo siya doon sa sirang bintana ng simbahan. May 2 matandang babae na nakasilip. Parang kumikinang sila sa dilim ng gabi. Ang sama ng mga itsura nila. Halatang hindi maganda ang kinamatay nila nung nabubuhay pa sila. Nakita ko na hindi lang yung 2 matanda ang nakasilip sa bintana. Meron pang iba. Sobrang dami nila. Si Joseph ang unang tumakbo. Yun na ang hudyat namin. At sabay-sabay din kaming nagsitakbuhan pabalik sa kotse. Napalingon pa ako ng isang beses. At nakita ko na meron ding ilang sundalo at pare doon sa mga kaluluwa. Tumalon ako papasok sa kotse
agad na in-start ni Joseph yung sasakyan at humarurot paalis. Walang nagsalita sa amin hanggang sa marating namin yung dorm. Simula noon, parang naputol na rin dun yung paglabas-labas namin sa gabi. Medyo na busy na rin kasi kaming lahat at sa tingin ko lahat kami ay natakot ng ulitin pa yung ganoong karanasan. Elementary days ko pa lang nang magsimulang gawin yung bahay sa isang bakanting lote malapit sa amin. Kapag papasok at pauwi ako galing school, ay napapadpad ako roon. Tanda ko noon na may barong-barong na nakatayo roon sa bakanting lote na yon. Napakarami ring tumutubo roon ng mga ligaw na halaman at damo. Kung hindi pa hahawiin yung makapal na damo, ay hindi malalaman na may barong-barong pala sa loob. Pero nalaman ko yon kasi malikot akong bata. Hindi ko lang alam ay may nakatira pala roon. Nalaman lang na may nakatira sa barong-barong nang lilisin na yung damo dahil may magtatayo na pala ng bahay roon. Nagulat daw yung mga nagpuputol ng damo dahil biglang may lumabas na matandang lalaki sa barong-barong at nagtatanong kung anong ginagawa nila. Pinaliwanagan naman daw yung lolo at hindi naman ito nagalit. Bagkus ay bumalik sa loob ng barong-barong at nang muling lumabas ay bit-bit na ang kanyang mga gamit. Kusa itong umalis at hindi na nagpakita pa. Fast forward, nasimulan na nga yung pagpapatayo ng bahay. Araw-araw akong nanonood ng mga naggagawa roon kapag pauwi na ako galing school. Ang laki-laki ng kasa ng bahay at halatang mayaman yung nagpapagawa dahil napakataas noon. Excited na nga akong makita ang kalalabasan nun. Pero isang araw ay wala nang mga trabahador doon. Wala nang gumagawa ng bahay. Pero naisip ko na baka nagpapahinga lang sila. Kaya lang ay hindi na nga nagsibalikan yung mga trabahador sa bahay. Nalaman ko na lang na natigil na talaga yung construction dahil nagkasakit ng malubha yung may-ari. Hanggang sa nakatapos na ako ng elementary at high school ay hindi na naituloy yung bahay na yon. Pinabayaan na lang at ni wala nang nagme-maintain. Tuluyan nang inabandona ang paggawa at talaga namang nakakapanghinayang dahil malaki na yung nagagawa. Parang ang laking pera na nang nagastos kahit na parang halos kalahati pa lang yung natatapos. Ang nakakapagtaka roon ay ang bilis na nagsipagtubuan uli ng mga damo at baging sa lote na yon. Halos wala pang isang taon at akala mo ay may 10 taon nang nakatiwangwang yung kaha dahil sa kapal ng mga damo. Tapos may nakapagsabi na naroon na naman daw yung matandang lalaki na dating nakatira sa barong-barong. Siya ang tumira doon sa kaha at nilagyan lang daw ng tolda ang isang kwarto para doon siya makapagstay. Pinuntahan daw ng barangay yung si lolo nang malaman na nag-illegal settle siya sa bahay. Pinaalis nila si lolo dahil babalikan pa raw ng may-ari yung bahay at ipapagawa. Ito ang malupit. Tumawa lang daw yung matanda at ang sabi ay hindi na makakabalik ang may-ari dahil mamamatay na raw ang mga yon. Pero mas malupit yung kasama ng kapitan. Nakakilala pala ng may-ari ng bahay. Ang sagot daw nito ay, "Makakabalik sila. Hindi mo nga natunugan kung sino ako. Aasa ka pa na mapapatay mo yung dalawa?" Natahimik daw si lolo at yung mga kasama ni kapitan. Ora mismo ay nag-alsabalutan yung matanda. Yun palang kakilala ng may-ari ng bahay ay isang mananambal na gumagamot sa mga ito. Dahil mag-iisang taon na nga ang pabalik-balik na sakit ng mga ito. Napag-alaman na kinukulang pala sila ng isang tao na gustong makamkam ang pag-aari nila. Gumaling nga yung mag-asawa na may-ari ng bahay. Pero ilang taon pa rin na hinayaang nakatiwangwang lang yung kaha. Akala ko nga ay tuluyan ng inabando na yon dahil kagaya ng dati ay hindi yun nililinis. Hanggang sa isang araw ay nag-amoy bulok doon at nang tignan ay nakitang may bangkay doon ng isang lalaki.
Para yung matagal nang nakalibing doon dahil matigas na yung lupa na nakapalibot sa katawan nito. Konting bahagi lang ng katawan niya ang nakalitaw pero wala namang bakas na hinukay yon. Para siyang kusang umahon sa lupa. Amoy bulok na ito pero wala namang visible na sugat sa katawan. At ang nakakagulat pa, ang lalaki ay walang iba kundi si lolo na gustong tumira doon. Walang nakakaalam kung paano siya napunta sa ganoong sitwasyon. Pero pagkatapos na kunin yung bangkay niya, ay muling nagsimula ang construction ng bahay. Giniba yung naunang kaha na inabandona at nilinis na mabuti yung buong lote. Pinabindisyonan yun sa pare at pagkatapos ay may mga albularyo pa na nagritual para palayasin ang anumang negative energy na naiwan doon ng matandang mangkukulam. Isa sa pinakamalaki at pinakamagandang bahay ngayon dito sa lugar namin ang natapos na bahay na yon. Pero kapag nauungkat ang kasaysayan noon ay hindi pa rin nawawala ang kilabot at misteryo. Lalo pa yung sikreto sa likod ng misteryosong pagkakatagpo sa bangkay noong matanda. Ako nga pala si Jed. Ang isi-share ko sa inyo ay ang pinaka nakakatakot na karanasang naranasan ko sa buong buhay ko. Ito na yung first and last time ko na makakita ng isang multo. Dati kasi hindi naman ako naniniwala sa mga multo na yan. Madalas na kwento na naririnig ko, hindi realistic, kaya hindi ako naniniwala. Ang hinahanap ko talaga ay yung experience na makakapagpaniwala sa akin na totoo ang mga paranormal stories na nababasa ko at napapakinggan. One time sabi ng pinsan ko, kung gusto ko raw makakita ng multo, pwede raw akong pumasok doon sa mental hospital malapit sa bahay nila na matagal nang nagsara. Sinamahan niya ako. Hapon na yun, siguro mga 4:00 na ng hapon. Sabi niya may nakita na raw siyang multo doon dati, kaya hindi na raw siya sasama kasi ayaw niya na raw na maulit yung pangyayaring yun. Sabi ko okay, ako na lang yung papasok mag-isa. Maghihintay na lang daw siya sa labas. Pumasok nga ako. Medyo nakakapangilabot nga yung vibes ng buong building. Para bang may mabigat sa hangin. Mabigat huminga at kailangan alerto. Ang daming kwarto sa loob. Bawat kwarto may sirang mga kama at kabinet. Yun siguro yung ginagamit ng mga pasyente dati nung gumagana pa yung mental hospital. Naglakad pa ako. Nilibot ko yung buong facility. At syempre, umakyat din ako sa second floor. Kaso wala naman akong nakita na tatakot sa akin. Pabalik na ako sa labas para pagtawanan yung pinsan ko. Kasi wala naman akong nakitang multo. Nung maramdaman ko yung sobrang bigat ng pakiramdam na galing sa isang kwarto na nadaanan ko na. Nakita ko na lang yung sarili ko na lumingon bigla. Namamawis na ako sa kakaibang pakiramdam. Yung puso ko parang sasabog sa sobrang kaba. Naglakad ako pabalik doon sa kwarto. Sumilip ako. May babaeng nakatalikod at suot yung gown na pang-ospital. Mahaba yung buhok niya at parang nangingitim yung balat niya. Lumingon siya sa akin. Halatang nasunog yung mukha niya at yung noo niya ay nalapnos kasama yung malaking parte ng buhok niya. Hindi ko na ata kinaya ang sobrang takot. Sa pagkakataong yun, nawalan na ako ng malay at sumalampak sa maruming sahig ng ospital. Nagising ako sa amoy ng katingko na pinapaamoy sa akin ng pinsan ko. Buhat-buhat niya ako at nasa labas na kami ng mental hospital. Nung medyo mahimasmasan ay tsaka ko lang kinuwento ang lahat. Gulat na gulat siya kasi yung babaeng sunog ang muka, yun din daw ang multong nakita niya noong pumasok siya doon. Simula noon, nabago talaga yung pananaw ko tungkol sa mga paranormal. Naniniwala na ako sa kanila. Sana lang hindi ko na ulit maranasan
ang ganoong takot. Pakitago na lang ako sa pangalang Sam. Ayokong magpakilala dahil sa mga personal na dahilan na may kaugnayan sa kwentong isishare ko sa inyo, Sir Neb. Kung interesado pa rin kayo ay sisimulan ko na ang pagkukwento. Anak ako ng isang GRO at isang GI Joe. Nagkakilala ang mga magulang ko sa Subic. Alam niyo na siguro ang mga sumunod na nangyari. Naanakan lang ng tatay ko ang nanay ko. Tapos bumalik na siya ng Amerika. Yung mga kalaro ko noon ay mga kapwa ko rin Phil-Am. Ang madalas naming gawing palaruan noon ay yung abandonadong base ng mga sundalong Amerikano. Sa isang kwarto roon ay may naranasan akong kababalaghan. Kasama yung mga kalaro kong tawagin na lang nating Janjan at Negi. Mga kapwa ko rin Phil-Am na nanlilimahid. Isang gabi ay nakagalitan ng mama niya si Negi. May iba ng asawa yung mama niya noon. Siya yung panganay sa edad na 10. Magkakasing edad lang kami ni na Janjan at Negi. Pare-pareho rin naming hindi nakilala ang mga tatay namin. Maibalik sa kwento. Nakagalitan nga si Negi at naglayas sa kanila. Kaming dalawa ni Janjan ay hindi naman nakagalitan ng mga nanay namin. Pero kung bakit ba sinamahan naming maglayas si Negi? Doon kami nagtungo sa base. May malalaking kwarto roon na pakurba ang bubong. Doon kami nagpunta at nagkwentuhan. Nagsinti kami ng siga sa loob. May dalang lighter si Negi dahil yun yung panahon na nag-aaral kaming magsigarilyo. Nagkalabasan ng sama ng loob sa mga magulang. Tapos bigla kaming pinatahimik ni Janjan dahil may naririnig daw siyang paparating. Pinatay agad namin yung siga. Natakot kami na may makakita sa amin dahil mga bata nga kami at madilim na. Takot kaming mapagalitan. Pumunta kami sa dulo ng malaking kwarto na yon. Tapos sumiksik sa sulok. Sa sobrang dilim ay wala nang makakakita sa amin. Basta lang walang flashlight ang sino mang papasok. Naghintay kami ng ilang sandali. Pero wala kaming narinig kagaya ng sinasabi ni Janjan. Walang ano-ano ay nakaamoy kami ng sobrang lansa. Nagkaamuyan pa kami at nagbintangan na amoy nana. Mabantot na nga kaming tatlo pero hindi sa amin nagmumula yung nakasusulasok na amoy. Maya-maya nga ay may naaninag kaming sumilip sa pintuan sa dulo. Natahimik kaming tatlo at halos hindi kami humihinga. Nung umihip yung hangin ay hinatid noon sa amin yung mas matinding amoy ng lansa. Wala kaming kibuan at galawan hanggang sa maaninag namin na umalis na yung sumilip. Makakahinga na sana kami ng maluwag pero nakarinig naman kami ng mga daing ng nasasaktan pero nagagalit. Boses ng babae na parang nagboboses hayop na at gumagaralgal pa. Maya-maya ay parang may kumukulong tubig na bumubulwak pa. Halos mag-iyakan na kaming tatlo. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Ilang saglit pa ay may mga pagaspas ng pakpak naman kami na narinig na nasundan ng mga pagkalampag sa pakurbang bubong sa ibabaw namin. Ilang saglit pa at nakarinig na kami ng mga huni ng paniki na parang tumatawa. Parang paikot-ikot lang yun sa buong paligid. Parang nilalaro kami at pinaaalam sa amin na alam nito na naroon kami sa kwartong yon. Wala kaming magawa kundi mag-iyakan ng tahimik. Umasa na lang kami na matatapos din ang yugtong yun sa aming mga buhay. Sobra-sobrang takot ang naramdaman ko noon para sa aming kaligtasan. Akala ko nga ay hindi na kami aabuti ng umaga. Wala ni isa sa amin ang may lakas ng loob na lumabas kahit pa nawala na yung nakakatakot na tunog. Wala ring natulog sa amin at sa halip ay matyaga kaming naghintay na magliwanag bago namin napagpasyahan na lumabas. Nagsitumbahan nga kami nung tangkain naming tumayo.
Ngawit na ngawit yung mga binti at hita namin dahil sa matagal na pagkakatalungko. Mataas na yung araw nung makalabas kami sa kwartong yon sa base. Wala kaming lingunan pagkalabas. Bumira kaagad kami ng takbo kahit pa namimitig yung mga binti namin. Nung makauwi kami sa aming mga bahay, ay umaatikabong sermon ang sinalubong sa akin ng mama ko at ganoon din sina Janjan at Negi. Pero mas gusto na namin ang ngaw-ngaw ng mga nanay namin kesa naman yung mga nakakatakot na tunog nung nagdaang gabi. Magmula noon ay hindi na kami bumalik pa sa base hanggang sa mga oras na ito. May komunikasyon pa rin kaming tatlo nila Negi at Janjan, kaya napapagkwentuhan pa rin namin yung karanasan namin noon sa lugar na yon. May kwento po ako tungkol sa naranasan naming kababalaghan noon sa isang natirhan namin na abandonadong pabahay. Sir Neb, pakitago na lang po ang pagkakakilanlan namin ng anak ko at pakitago siya sa pangalang Mark. Wala kasi kaming matinong tirahan noon. Yun yung panahon na hindi ako palarin sa mga desisyon ko sa buhay. Maaga akong nagkaroon ng anak at nagsulo sa buhay dahil sa hiya sa mga magulang ko. Kalaunan ay naghiwalay kami ng ina ni Mark. Umuwi siya sa kanila at iniwan sa akin yung 1 taong gulang naming anak. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil walang mag-aalaga kay Mark. Kaya naman napaalis kami sa inuupahan naming maliit na kwarto. Ayokong magpalaboy-laboy dahil kay Mark, kaya ginawa ko ang lahat para may matuluyan kami. At doon ko nga naisip yung abandonadong housing units na naiwan ng isang kumpanya na umalis sa malapit sa amin. Wala namang sikyo, kaya nakapasok kaming mag-ama sa bakuran noong pabahay. Naiiyak ako noon kasi sa dami ng abandonadong bahay roon ay walang nag-squatting. Kami lang dahil walang-wala talaga kami kumpara sa mga tao sa probinsya namin. Long story short, nakapili na ako ng matutuluyan namin. Wala kaming kagamit-gamit maliban sa isang backpack at plastic bag ng mga damit at isa pang plastic ng mga pangunahing kagamitan. Maswerte dahil may naabutan kaming sirang kutsyon na pwedeng tulugan sa bahay na pinuntahan namin. Nagsindi lang ako ng kandila para may liwanag kami. Pinadede ko si Mark at pinatulog. Nung mailapag ko na siya sa kutsyon ay napaiyak na lang ako sa awa sa amin. Magdamag ko siyang pinaypayan para hindi mapapak ng lamok. Kako, pipilitin kong kumita kinabukasan para may pambili man lang kami ng katol. Irerekta ko na sa kababalaghan yung kwento kesa maumay pa kayo sa katramahan ko. Ilang araw na kaming tumutuloy sa abandonadong bahay. Nakahanap ako ng mga bagay na mapapakinabangan pa namin at may naibenta rin akong mga kalakal. Kaya kahit papano ay nakakaraos kami. Pero dahil yata sa mga pinagbebenta ko, kaya isang gabi ay may nagparamdam. Pinatutulog ko noon si Mark pero ayaw niya. Akala ko ay makakatulog siya kapag pinatay ko yung kandila. Pero lalo siyang umiyak na parang natatakot pa dahil yumakap siya sa akin ng napakahigpit. Nakadama ako ng takot kaya sinindihan ko uli yung kandila. Nung magliwanag yung kwarto ay may nakita akong puti na parang bestida sa may sulok ng mga mata ko. Nanlamig yung buong katawan ko pero pinilit kong kumalma. Naupo na lang ako sa sulok at sumandal. Inalerto ko yung sarili at pinagmasdan ng buong paligid. Dasal ako ng dasal habang yakap si Mark. Hindi naman nagtagal ay nakatulog din siya pero hindi ko nilapag sa kutsyon. Natulog kami ng kandong ko siya. Ang mga sumunod na paramdam sa amin ay isang hapon na kumakain kami. Papadilim na noon kaya nagmamadali na akong mapakain si Mark. Habang kumakain ay bigla siyang tumuro sa may pintuan. Wala naman akong nakita roon pero yumakap sa akin si Mark at sinubsob yung mukha niya sa akin. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa amin mula sa pinto. Ang ginawa ko ay tinipon yung mga pagkain at lumabas kami
Pagdaan sa pintuan ay tumayo ng husto yung mga balahibo ko. Si Mark ay lalong humigpit ang yakap sa akin. Nung kami ay makalabas, biglang sumara yung pinto at nagkalampagan sa loob. Nagtatakbo na ako palabas ng bahay at umiyak ng umiyak si Mark. Hindi kami nakatulog sa kwarto ng gabing yun. Humanap ako ng ibang bahay na matutuluyan at pinagpabukas ko na lang yung pagkuha sa mga gamit namin sa bahay na may nagpaparamdam. Kinabukasan nga ay nagbalik ako sa bahay na una naming tinuluyan. Si Mark ay pinagkatiwala ko muna sa isang kaibigang babae bago ko kinuha yung mga gamit namin. Parang mabibiyak yung ulo ko nung pasukin ko muli yung bahay. Parang ayaw na akong patuluyin kaya nagdasal na lang ako at nagmamadaling kuhanin ang iilan naming gamit. Nung palabas na ako ay sumara yung pinto at hindi ko ito mabuksan. Hindi ako makasigaw sa labis na kaba. Halos mablangko ako kaya binasag ko yung bintana at doon lumabas. Nagkasugat-sugat pa ako dahil sa mga salamin. Pero napagpasyahan ko noon na hindi na kami babalik ni Mark sa mga abandonadong bahay. Nagmakaawa ako sa mga inaplayan kong trabaho na kung pwede ay stay in ako kasama yung anak ko. Wala halos tumanggap sa amin maliban sa isang piggery. Natanggap akong tagalinis at binigyan ako ng maayos na kwarto para doon kami manirahan ni Mark. Dala na rin siguro ng awa sa amin. Sa ngayon Sir Neb ay nasa maayos na kalagayan na kami. Grade 7 na si Mark at napaka-talinong bata. Good morning po sa lahat ng listeners ng Pinoy Creepypasta. Kwento ko lang itong nangyari sa barangay namin. Jasper ang pangalan ko. Taga Mindanao ako. Ayoko na lang magbanggit pa ng specific na lugar kasi nabalita rin sa dyaryo itong kwento ko. At baka may mga listeners tayo dyan na matagpuan yung mismong address ko. Tanod ako dati doon sa barangay namin. Na-elect kasi yung isa sa mga tito ko na maging barangay captain ng lugar namin. Isa ako sa mga pinag-volunteer niya na maging tanod. May compensation naman kaya okay lang sa akin. Isa ako sa mga panggabing tanod nun. At dahil medyo liblib din yung lugar namin, nakakatakot yung bawat ronda namin sa buong barangay. Talaga namang nakakatakot. Yun bang kapag dumadaan kami doon sa kakahuyan, parang may nakatitig sa'yo galing doon sa mga puno. Sabi nung chief tanod namin, natural lang daw ang ganoon. Pero ang pinaka nakakatakot siguro na naranasan ko ay yung nangyari doon sa abandonadong bahay. May malaking bahay doon sa dulo ng barangay namin na matagal nang abandonado. Bata pa ako, wala nang nakatira doon. Sabi nung ilang matanda, mayaman daw na negosyante yung dating residente ng bahay. Kaso nabaliw, tapos nagpakamatay. Doon mismo sa bahay. Kaya wala rin gustong bumili nun kasi nga nakakatakot yung nangyari. Iniisip nila na haunted. May pumunta sa amin isang gabi. Kapitbahay nung abandonadong bahay. Ang sabi nito, may pumasok daw na kung sino doon sa bahay. Sakay ng motor. Matapos daw ang isang oras ay nakita nilang parang may nagliliyab sa loob ng bahay. Nakarinig pa raw sila ng mga sigaw na galing sa iba-ibang tao. Tapos biglang nawala yung ilaw galing sa loob. Pero yung motor na ginamit ay nandoon pa rin sa harap ng bahay. Siyempre agad naman kaming pumunta. Sakay nung tricycle namin. Bali 5 kaming tanod na rumisponde. Pagdating doon, naroon pa nga yung motorsiklo sa harap. Sira na yung pinto ng bahay. Inaamag na. Pagpasok namin, binuksan ko yung flashlight at nakita ko na lumang-luma na yung bahay. Lahat ng mga upuan at kabinet ay bulok na. Ang daming plastik na basura at mga sementong natuklap galing sa pader. Umakyat kami sa second floor. Doon namin nakita na may patay na tao na nakahiga sa sahig. Lalaki,
wala siyang saplot. Sunog yung katawan niya. Sa gitna ng kwarto, may bituin na 6 ang kanto. Tapos sa bawat kanto ay may pulang kandila na nakatulos. Mula sa gitna ng bituin, may mga footprints ng isang nilalang na ang paa ay 3 lang ang daliri. Yung footprints ay naglakad papunta doon sa pader. Tapos umakyat ito hanggang sa makarating sa kisame ng bahay. Tapos doon na naglaho yung mga footprints. Kung sino man ang may gawa noon ay kaya niyang maglakad sa pader at kisame. Dinala namin yung bangkay ng lalaki at dinala sa morgue. Tinawag na rin namin yung mga pulis kasi alam naming hindi normal na krimen ang naabutan namin sa abandonadong bahay na yon. Hula nung ilang residente, base na rin sa sinabi ng pulis, baka raw satanista yung lalaki at dahil sa ginawa niya ay nakapagpalabas siya ng isang demonyo gamit ang ritual na yon. Kaso pinatay din siya ng nilabas niyang demonyo. Walang nakatukoy sa bangkay ng lalaki. Kahit pa nabalita sa lokal na dyaryo yung balita. Napagalitan nga kami ng tito ko kasi bawal pala yung ginawa namin na nakialam kami doon sa crime scene. Dapat pala inantay muna namin yung mga pulis. Matapos ang ilang buwan, sabi ng mga kapitbahay ng abandonadong bahay, lagi raw nilang nakikita ang isang malaking lalaki na labas-masok doon sa bahay. Nakakatakot daw yung itsura nito. Kulay pula yung balat at may buntot at sungay. Lumipat nga yung iba sa kanila kasi nakakatakot daw yung nilalang. Maging kaming mga tanod ay takot din na puntahan yun. Kalaunan tinawag namin itong bahay ng demonyo. Manuel ang pangalan ko. Noong kapanahunan ay marami akong naging trabaho kasi hindi naman ako graduate ng high school. Papalit-palit ako ng pinapasukang trabaho. Magaling akong makisama kaya hindi naman mahirap sa akin na mag-adjust sa bawat lugar na napupuntahan ko. Kwento ito nung minsang maging caretaker ako sa isang simbahan. Mabait yung padre namin. 10 years na siya sa serbisyo. Okay din magpasahod at hindi naman ganoon kahirap yung trabaho. Siguro ang pinakamahirap yung pagbabantay sa mga gamit namin doon sa simbahan. Kasi maraming batang magnanakaw na lagi naming nahuhuling kumukuha ng kung ano-ano sa property ng simbahan. Sabi ni padre noong baguhan pa nga raw siya, may nanakaw na rebulto ng santo doon na sinasabing gawa sa ginto ang korona. Hindi na raw yun nabalik. Maraming rules sa simbahan si padre. Strikto siya sa pagpapatupad nito. Isa sa mga rules ay bawal na bawal magyosi sa paligid ng mismong simbahan. Ang mahuhuli ay matatanggal sa trabaho. Allergic sa amoy ng sigarilyo si padre kaya ganun. Siyempre dahil ayoko namang mawalan ng kabuhayan ay sumusunod ako sa patakaran na yon. Sa tabi ng simbahan ay may 2 palapag na building na sinasabing dati raw paaralan na pinapalakad ng mga madre. Marami raw nag-e-enroll ng mga batang babae rito. Bukod kasi sa mga subject sa eskwela ay nagtuturo rin sila ng Katolisismo. Matapos mawala ng budget ang simbahan ay unti-unting nawala yung mga madre na nagtuturo doon. At kalaunan nga ay nagsara na. Naging abandonado na yung buong building. Maraming beses na ginustong gawing dorm na lang yon ng mga empleyado ng simbahan. Pero laging napupornada sa kawalan ng budget. Sa harap ng building na yon, doon ako laging nagyoyosi. Tago kasi yung lugar at syempre labas na siya ng simbahan. Madalas umaga na ako kung tumambay doon. Wala naman akong karanasang masasabi kung nakakatakot. Siguro kung meron man, mga kakaibang tunog lang galing sa mismong building na pwedeng masabing gawa lang ng hangin. Pero isang beses nga, nagsigarilyo ako doon ng gabi. Naglakad ako papunta doon. Ang tanging ilaw lang yung ilaw ng buwan at isang poste sa harap ng building.
Nagsindi ako ng sigarilyo at pinanood yung mga ulap sa langit. Mukha kasing uulan. Tapos narinig ko na may tunog galing sa loob ng building. Lumingon ako. Wala naman. Nagsindi uli ako ng isa pa. Mas tumindi pa yung mga tunog na naririnig ko mula sa loob. Para siyang kumakanta na boses babae. Dahil nga curious ako, naglakad ako palapit doon sa building at kinuha yung flashlight sa bulsa na lagi kong dala tuwing naglilibot ng gabi. May kumakanta nga sa loob. Rinig na rinig ko yung kanta na alam kong kinakanta sa simbahan. Malinaw yung boses niya. Pumasok ako. Sinipa lahat ng mga kahoy at sirang simento na madaraanan ko. Pagtapat ko ng ilaw sa isa sa mga kwarto, nakita ko yung lumulutang na madre. Siya yung kumakanta. Sobrang linaw ng boses niya. Nagsitaasan yung mga balahibo ko nung lumingon siya sa akin. Sobrang putla ng mukha niya. Purong itim ang mata. Nagsimula na siyang lumutang papalapit sa akin. Ginawa ko yung pinakatamang desisyon sa pagkakataong yon. Kumaripas ako ng takbo at hindi ako tumigil hanggat hindi ko nararating yung kwarto ko. Nagsara ako ng pinto at hindi nakatulog buong gabi. Pakiramdam ko kasi ay susundan ako nung lumulutang na madre hanggang sa kwarto. Pero awa ng Diyos, hindi naman. Simula noon, hindi na ako nagyosi doon sa bakanting building. Kahit umaga ay iniiwasan ko na rin na tumambay doon. Yun ata yung nagtanggal ng bisyo kong yun. Makalipas ang 2 taon, giniba yung building at pinatayuan na lang ng garden yung lugar. Doon na rin natigil yung sinasabi nilang pagpapakita ng lumulutang na madre. Noong bata pa raw ang mga lolo at lola ko, ay may tren na bumabiyahe rito sa amin. Pero hindi yun pampasahero, kundi ginagamit lang para ihatid yung mga niyog sa labas ng niyugan. Kung minsan ay may mga sumasabay rin na tao sa tren, pero para talaga yun sa mga niyog. Dahil wala naman daw mga upuan yun. Basta yung sasakyan lang ng pinaka-driver at mga kariton na pinaglalagyan ng niyog. Nahinto lang daw ang operasyon ng tren nang ilang sunod-sunod na aksidente ang mangyari doon na nagresulta sa kamatayan ng ilang biktima. Ilan daw sa mga naaksidente roon ay mga magnanakaw na pumupuslit sakay ng tren at nang tumalon ay kumabisala ang mga paa at nilamon ng naglalakihang bakal na gulong ang katawan kaya nagkadurog-durog. Sabi ng lolo ko, nagkaroon din ng haka-haka na ang mga nasasagasaan ng tren ay mga biktima ng pagpatay ng mga may-ari ng koprahan. Patay na raw talaga ang mga yon bago pa masagasaan ng tren at ginawa na lang palusot na magnanakaw ang mga yon para maabsuelto. Bali yung riles pala ng tren ay hindi kagaya sa mga nakikita natin sa TV na parang hagda ng disenyo. Yung remnants ng riles na nakikita ko rito sa amin ay parang kagaya ng tramline sa ibang bansa. Yung 2 bakal lang sila, tapos sa pagitan ng 2 bakal, doon magdaraan ang manipis na bakal na gulong ng tren. Sabi nila lolo, noon daw kapag may nasasagasaan sa tren, ay ilang araw na nangangamoy bulok na laman ng riles. Dahil may mga karne na napipitpit ng husto at sumisiksik sa pagitan ng mga riles. At ayun na nga, pinahinto ang operasyon ng tren. Naibenta rin ang ilang bahagi ng niyugan hanggang sa tuluyan nang nawala ang pag-aari noon sa mga naunang may-ari. Katagalan ay pinutol ang mga niyog para magbigay daan sa kung ano bang ipapatayo ng bagong may-ari. Ang abandonadong tren at riles ay gagamitin daw yata uli, pero naudlot yun dahil sa mga kababalaghan na nangyari. Hinihinalang nagmumulto yung mga nasagasaan ng tren. Sa tagal daw kasi na natenga ang riles at tren, ay pinamahayan na yon ng mga ligaw na espiritu. Kabilang na nga yung mga hindi matahimik na kaluluwa na mga nasagasaan.
Yung mga trabahante na gumagawa ng mga building sa dating Nyugan ang nagkukwento noon na may naaamoy raw silang amoy bulok pagsapit ng dilim. Pero hindi naman nila makita kung saan yun nagmumula. At kapag nagsimula ng mga amoy bulok, ang kasunod daw noon ay either may maririnig silang mga palahaw at iyakan o kaya ay may makikita silang hindi kilalang tao na nakatayo sa lumang riles. Pero kapag inilawan ay biglang nawawala. Marami ang nakapagkwento ng tungkol sa taong nagpapakita sa lumang riles. Pero no match yun sa kwento ng mga nakakita sa multong nasa abandonadong tren. Yung tren kasi ay may pinaka-shed sa dulo ng dating Nyugan. Hindi ko na inabot yun kasi wala na yun ngayon. Pero noon daw kapag gumagabi na ay may naririnig na mga kalabugan sa loob ng shed ang mga gwardya. Iniisip nila na magnanakaw ang gumagawa ng ingay kaya agad nilang pinupuntahan yung shed. Masisilip nga nila sa mga siwang noon na may mga gumagalaw na tao sa loob at kapag sinita nila ang mga yon ay magtatakbuhan pero hindi naman nila makita kung saan nagpupunta dahil biglang nawawala. Meron pang ang kwento si Lolo na yung pinakabagong gwardya raw ay nakita mismo yung agnas na bangkay sa loob ng shed. Ganoon din ang simula ng kwento. Nag-iikot yung bagong gwardya at nakarinig ng mga kalabugan sa shed. Dali-daling pinasok ng gwardya yung shed at inilawan ng tren. Kitang-kita raw nito na may nakasubsob sa unahan ng tren at nang lingunin siya ng taong nakasubsob ay napaupo na lang sa takot yung gwardya. Agnas daw kasi ang mukha noong tao at may naglalakihan itong sugat sa buong katawan. Yung mga braso at binti nga raw noon ay halos humiwalay na. Pinangilaga ng abandonadong tren at shed at halos wala nang gustong umikot doon kapag gumagabi na. Hanggang sa napabayaan na uli yun at nakalimutan. Nilamon na lang ng mga damo at ligaw na halaman hanggang sa kalawangin at nasira na ng tuluyan. Sa ngayon ay marami ng bahay at iba pang establishments ang nakatayo sa dating Nyugan. Yung riles ay makikita pa rin sa kung saan saang bahagi ng kalsada. Pero yung tren ay wala na. Minsan ay may mga lumilitaw pa rin kwento nang nag-aamoy bulok tuwing gabi doon sa may riles. Pero awa ng Diyos ay madalang na lang yon.